Masaya po ba kayo ngayong hapong ito? Parang hindi po no? Inaantok po ata lahat. Pero kayo po ba natutuwa na ako po yung speaker niyo ngayon? Na mag-overtime naman tayo. Hallelujah. So sa lahat po na nandito, kayo po ay in-invite ng Panginoon. Hindi po kami nag-invite. And actually, palagay ko kanina may mga temptations na. Yung temptation na matulog na lang kaya ako. No? Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa palengke, yung mga regular natin 2 o'clock. Matutulog na lang kaya ako. Na parang masarap atang matulog na medyo malamig-lamig ngayon. Pero alam niyo po, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Whatever decision, no? Whatever choices na ginagawa po natin, kapag po pinili po natin ang ating Panginoon, nandun po ang kanyang pagpapala. Because the presence of God will be with us kapag po tayo nag-decide for His glory. Amen. So nasa fighting faith pa rin po tayo this 2025 na tayo po ay matutong hindi lang po depensa ng depensa, kundi matuto po tayong lumaban. No, sa pamamagitan ng pananampalataya na in-entrust po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So last Sunday po, pinag-usapan po natin the faith that fights deception. No? Dito po nagsisimula actually si Satan. I-deceive ka muna. Kaya nga, little knowledge about the Word of God, madali kang i-deceive. Kaya nga, we need to study the Word of God. We need to read our Bibles. We need to meditate them. No? Kailangan po natin, hindi lang po nakikinig tayo sa mga sermons, kailangan po meron tayong mga personal study sa salita ng ating Panginoon. Okay? Kasi nandun po yung deception eh. Kapag konti lang po yung knowledge na meron ka patungkol sa buhay, madali kang ma-deceive. Hallelujah. This 2025 po, no, alam natin na nag-declare po tayo ng 10,000 souls for this church. At alam niyo po, dinideceive na po tayo ng Satan na sinasabi, hindi nyo kakayanin yan, ang liit ng church nyo. Saan po ba nagsisimula ang malaki? Sa maliit. Hallelujah. Kaya nga nadideceive po, no? Dinideceive na po. Yung iba, nadideceive na po sila parang suntok sa buwan. Hindi po yan suntok sa buwan. Actually po, si Peter, the first time na nagsalita sa Jerusalem, there were 3,000 were added to their numbers. Imposible po ba yon? The Christ that we serve in this place is the same Christ na nandun, na nakasama nila Peter, mga 12 apostles ng ating Panginoon. Hallelujah. And ngayon po, pag-uusapan po natin the faith that fights temptation. Tayo po muna yung manalangin. Lord, as we pray, give us the right mind, the right understanding, the wisdom, Lord, that we need, lalong-lalo na sa topic na to. Lord, give us this power. Allow us, Lord, na maintindihan po namin lahat ng aming pag-aaralan sa hapong pong ito. Kung meron man, Panginoon, na banta ng kaaway to tempt us, dalangin ko, O Diyos, na sa oras pong ito, ma-convince po kami na mag-focus po kami to listen, to study your word. Be with us, Lord, and we destroy any works of the enemy right now in Jesus' name. Kung ano man ang plano ng kaaway to destroy your service, Lord, your worship, O God, or the kind of worship na ginagawa natin in this sanctuary, dalangin ko in Jesus' name, pinapalayas ka namin, wala kang karapatan. This is the place where God wants us to worship Him in this place, kaya wala kang karapatan. And we rebuke all the demons, the devil, the spirit of that tempts us right now. We destroy you. We rebuke you in Jesus' name and go to the place where Jesus wants you to go. Thank you, Lord, for your wisdom. Thank you, Lord, for your protection as I pray. And continue to be with us, Lord, as we acknowledge your presence in this place. Thank you, Father. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So, the faith that fight temptations. So, may faith na hindi lumalaban. No, kaya nga pag-uusapan po natin dito. May mga faith na hindi lumalaban, parang come what may. Parang ito natin tinadhana sa akin. Wala pong bagay na tinadhana ang Panginoon na ikakasama natin. Lahat po tayo destined
no, para bigyan at maranasan natin ng Panginoon. Kaso nga lang po, tayo po yung nagde-decide. Tayo po, meron po tayong free will. Kaya nga po yung pananampalataya natin, kailangan po nag-increase yan every day. Hindi po yan stagnant na naging victorious po ang 2024. Sasabihin nyo, okay na ako dito, 2025, placing na lang, no? Patulog-tulog na lang, kasi nga fulfilled na yung 2024 mo. Hindi po. Dahil sa 2025, marami pong ilalabas pa, marami pong paparanas ang Panginoon sa atin, and we have to be ready. Kaya nga, we have to have this faith that fights temptation. Otherwise, yung pong plano ng Panginoon sa buhay natin, hindi po matutuloy. Hindi po mangyayari. Kaya nga po, pag-aralan po natin ito. No? Kung sinasabi, paano natin lalabanan ang temptation na yan? Di ba, madami po nagsasabing, wag mong hamunin ang demonyo, hindi ka sasaktan yan. Hindi ka itetempt niyan. Hindi ka tatakutin yan. Alam nyo kapatid, nung tinanggap nyo ang ating Panginoon sa buhay natin, nagsimula na ang laban. Nagsimula na ang away between us and the demons, no? The devil. Kahit hindi mo i-acknowledge, kahit hindi mo i-rebuke, darating at darating yan. Dahil nga po, dati nating silang kasangga, ngayon, naging kalaban na natin sila. Kaya nga nagsimula po tayo mag-declare ng gera patungkol sa kanila. At wag po tayo mag-alala because God is with us. And if God is with us, who can be against us? Hallelujah. Kaya nga po, this temptation is actually an invitation to sin. Hindi po masama ang temptation, no? Pero ito po ay nag-i-invite na tayo po ay magkasala. Nasa atin po kung paano natin pagbibigyan. No? Kasi po, ang temptation po, lahat po ng tao, at kalabitin mo katabi mo kung tao yan, okay? Habang tayo'y tao dito sa lupa, may temptation. Hallelujah! At habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, may temptation, may invitation ng kaaway for us to sin. Kasi nga, ayaw ng ating kaaway, hindi lang yung magkasala, no? Ang pakay ng kaaway, kaya nga tayo tinatempt para tayo patuloy na mamuhay sa kasalanan. Sisimulan niya muna sa simple temptation. At kapag kumagat ka na dyan, tuloy-tuloy na yan. Hallelujah. No, kaya nga po, kailangan nating paghandaan, kailangan nating pag-aralan. Kasi nga po, kapag po nag-give in tayo sa temptation, we started to disobey God. Or we will disobey God. Ito po yung pakay ng demonyo, no, ng ating kaaway. Actually, temptation is not a sin, but to give in or yield to it, it is a sin. Kapag po nag-give in na tayo, kaya nga po isang invitation. Pag pinayagan nyo, inalaw nyo, kapag ikaw ay nagpasakop na, doon na nagsisimulang kasalanan. Tingnan nyo po, si David, kailan po nagsimula ang kasalanan niya? Kailan po siya na-tempt? Nung siya'y nagpapahinga. Okay? May laban, supposedly, nandun siya sa gera, pero nagpahinga sa tuktok ng kanyang palasyo at nakita si Sheba. Sheba lang yun eh. Naliligo lang kasi kaya nga Bathsheba. Okay. Si Bathsheba, nung nakita niya, ayun na. Okay? Nagsimula na. Kaso, kinontemplate niya. Sabi ng salita ng Diyos, nung nakita niya, napakaputi. Okay? Katatapos lang ng kanyang menstrual period. Okay? Tapos tinanong na kung kanino asawa. Alam niya na may asawa siya kasi tinanong kagad kung kanino asawa to. Okay. Pero tingnan niyo po si Joseph. Kilala mo si Joseph? Hindi si Estrada. Si Joseph the dreamer. Okay? Tinempt din. Tinukso din. Okay? The Word of God, kung babasahin po natin in Genesis 39, every day, tinutukso ni Mrs. Potiphar. Baka sabihin nyo, siguro, si Mrs. Potiphar hindi kagandahan. Kasi hindi appealing. Alam nyo, itetempt kayo ng demonyo, ng kaaway, kapag ang isang bagay appealing sa inyo. Okay? Hindi ka matitempt kapag hindi appealing sa iyo. Pabigay sabihin, hindi maganda sa tingin mo. Pero itong asawa ni Potiphar, I'm sure maganda to.
Kasi si Potiphar, siya yung captain of the guards ng palace. Ibig sabihin, meron siyang magandang position sa palace kay Pharaoh. Okay? Malaki yung sahod nito. Di ba kapag malaki yung sahod mo, ikaw na lalaki, gumagwapo ka. Kasi nagkakaroon ka ng personality at characteristic. Okay? Gumaganda yung character mo. Malaki sahod, sigurado, nakapili itong si Potiphar ng mapapangasawang maganda sa tingin niya. Pero kay Joseph, hindi siya maganda. Hindi appealing. Pero ito, every day, tinetempt ng asawa ni Mrs. Potiphar. Okay? Actually, ang temptation na ginagawa ng ating kaaway, by the way, kaaway. Kilala yung kaaway natin? Hindi yung kapitbahay mo, kasi hindi ko kaya away yun. Kaaway nating lahat, si Satan. Okay? Isa lang po yung strategy niya sa pag-tempt. Ginawa din to sa ating Panginoon sa pamagitan ng tinapay muna, pagkain. Di ba si Eva na-tempt dahil sa pagkain? Di ba? Ano kasing prutas yung kinain niya? Sabi ko na eh. Bayabas po. Hindi. It's a knowledge of knowing what is good and what is evil. Ito po yung, hindi po sinabi kung anong prutas ito, baka hindi nyo nakainin. Pero yun po yung puno na may bunga na kapag kinain mo, malalaman mo ang mabuti at ang masama. Doon sila tinukso. Si Jesus tinukso dyan sa pagkain. Pero tingnan niyo po, sina Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Hindi po sila natukso. Because they have this faith in God. Ito po yung importante. Kapag po yung faith natin growing, napapaglabanan po natin yung temptation. Kasi hindi po natin i-meditate yung temptation, but we will meditate the Word of God. Amen. Alam niyo po, dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon yung temptation? Si Job, inalaw ng Panginoon na i-test ng demonyo si Job. Bakit inaalaw ni Lord yung temptation? Bakit inalaw ni Lord na i-tempt si Joseph, the dreamer, na actually nasa foreign land, mag-isa? Okay? At kung babasahin nyo actually si Genesis 39, mamaya babasahin po natin. Ang sabi, dalagang si Joseph ay very handsome. Kapag ang salita ng Diyos sinabi niya very handsome, totoo yun. Hallelujah. Okay, totoo yan. Maniwala kayo. Okay? Pero bakit hindi siya natukso? Dahil yung temptation inaalaw ni Lord para ma-affirm yung faith. Para alam mo kung saan yung faith mo. Para kung yung faith mo nag-grow na. Okay? But if you fall with the same temptation, kapatid, magising ka. Gumising ka. Baka yung pananampalataya na meron ka, aandap-andap na. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po tinetempt na tayo ni Satan dahil gusto niya mamuhay tayo sa kasalanan, hindi lang tayo magkasala mamuhay. But we need to destroy this temptation in Jesus' name. Sabi po ng John 10:10, the thief only to steal, he comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga we need to destroy the enemy, especially this strategy to tempt us. Sabi po ng Hebrews 12:4, in your struggle against sin. Pag po struggle, ito po yung pakikilaban. Ito po yung as we oppose, as we resist, sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sa ating pag-o-oppose, sa ating struggle about sin, wag po tayong wag po natin sabihin na sobra naman. The Word of God said, hindi pa tayo nakarating doon sa point na dumugo tayo. Unlike the disciples, actually, sinulat po yung Hebrews 12,
ang author po, ini-encourage po yung mga persecuted Christians, mga Hebrews, sa Jerusalem. Ito po yung pakay niya. Kaya sabi niya, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, tandaan nyo, actually, in Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Si Jesus, paano po siya tinempt? Paano po siya nag-struggle against sin? Paano niya linabanan yung kasalanan? Pasipol-sipol lang ba? Sa Garden of Gethsemane nga, pinawisan siya ng dugo. Hindi lang yon. Nung nandun na siya sa krus ng Kalbaryo, binuhos niya lahat ng kanyang dugo para lang sa ating mga kasalanan. Kaya nga, whenever we are fighting against sin, alalahanin po natin ang ating Panginoon as we fix our eyes, our faith on Jesus. Hallelujah. Kaya nga po sa mga struggles natin, natututo po tayo. Kapag dumadaan tayo sa proseso ng mga struggles, natututo po tayo. Tingnan niyo po, nung nag-aaral kayo ng college kayo, high school, nag-struggle kayo, no, kapag exam? Hallelujah. Lang na kapag mamasok yung teacher, sinabi niya, get 1/4 sheet of paper. Still remember? Ang problema, wala ka ng 1/4 sheet of paper, wala ka pang maisasagot. Hallelujah. No? Pero tingnan niyo po, nag-i-struggle po tayo dyan. Pero nung na-overcome po natin yung mga struggles na yan, nung tatanggap na po tayo ng diploma, worth it yung diploma. Hallelujah. Di po ba sabi, magsunog ka ng kilay para po matuto ka? Ginawa ko po yun. Kaya siguro kumapal ang kilay ko. Hallelujah. Kaya nga po, it's important po na palakasin po natin ang ating pananampalataya para po ma-overcome po natin ang mga temptations. Kasi po, kapag po yung faith natin, hindi naalagaan sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin, madali po tayong matempt. And right now, no, to have a faith that fights temptation, you must watch and pray every day. Every day. Basic, pero actually nakakalimutan po natin. Importante po siya, pero nakakalimutan po natin. Ano po yung iwa-watch natin? Netflix? Hindi po. Pag sinabing watch, we need to understand kung ano po yung buhay ng isang Kristiyano. Kapag po tayo nag-pray, ibig sabihin po no, we are allowing God to move in our life and let His will be done sa buhay po natin. Kaya nga, we need to watch and pray every day. Ano po yung will ng Panginoon sa atin? To enjoy life. Ano po yung ino-offer ni Satan sa atin? To enjoy life, especially the desire of the flesh. No, kaya nga po, pero ang Panginoon, He wants us to enjoy life, but not dun sa sinful desires ng buhay po natin. Ang gusto niya, sumunod po tayo sa ating Panginoon, no, to enjoy life, dahil po kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, alam po natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero wag po kayo maniwala dun sa mga nagsasabing YOLO. Alam mo yung YOLO? You only live once. Minsan lang yan, gawin mo na. Kaya nga maraming napapahamak. Pero sabi ng Panginoon, live according to His will. Hallelujah. And you will see the beauty of life. Kaya nga, we need to be watchful and prayerful every day. Kasi pa po, yung kaaway, tinitingnan niya kung anong kahinaan natin. Tingnan niya po. Kapag ikaw ay, lalong-lalo na yung nakaranas na ng... Sino dito yung nakaranas na malasing? Hindi ka matitempt dyan kapag hindi mo nakita yung kagandahan niyan. Kapag hindi ka hindi nagbunga, ibig sabihin hindi naging appealing sa'yo. Kaya nga maraming mga manginginom na nung tumanggap na sa ating Panginoon, nag-i-struggle dyan. And which is good. Nagkaroon na ng struggle. Pero yung nag-i-struggle ka kung paano ka magpaalam sa asawa mo para makipag-inuman, that is a different thing. Hallelujah! No, yung nag-i-struggle ka na, ewan ko kung ano yung naglalaway, kasi dati din ako manginginom. Okay, naninigarilyo din ako.
Pero hindi ko nakita yung kagandahan nito. Kasi sabi nila noon, kapag daw ka naninigarilyo, gumagwapo ka. Every time naninigarilyo ko, tinitingnan ko naman sa salamin, parang hindi naman. Kaya tinigil ko na. Tapos pangalawa, sabi kapag umiinom ka raw, nung ako'y kabataan pa, kapag marunong ka raw uminom, nakakalalaki. Kapag nakainom naman ako, hindi naman nawawala pagkalalaki ko. Lalaki pa rin naman ako. No, sabi ko, may mga babae rin umiinom, baka nagiging lalaki na sila ngayon. Naku, kawawa naman, kukunti na lang babae. Hallelujah. Alam niyo kung hindi appealing sa inyo yan, hindi niyo nakita, o hindi kayo nag-enjoy dyan, walang temptation dyan. Bakit ka tinetempt? Kasi iniinganyo ka niyan. Sa drugs, paano ito? Madali sa drugs. Ang drugs po, kaya nga appealing siya, kasi it's mind-altering. Ina-alter niya. Kung gusto mong malungkutin ka, gusto mo masaya, pinainom ka or appealing sa'yo yung antidepressant na drugs. Yung pag nakatira ka, tawad dyan, nakatira, nakahitit, nakalunok, nakatira. Alam niyo na yan, no? At tapos mawawala yung pagkalungkutin mo, nagiging masaya ka, gustong-gusto mo naman. Kaya nga appealing. Ngayon, nagkakaroon ng struggle sa temptation kapag nararanasan mo yon. Kapag nakukuha mo yung, wow, ang ganda pala, parang heaven. Alam mo kapatid, ang mga temptations, sa una lang maganda. Pero pag tinali ka na niyan, sira na buhay mo. Hallelujah. Amen? So, let us not allow the temptation. Kaya nga, we need to watch and pray every day. No, sabi po ng Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Actually, ang Panginoon nasa Garden of Gethsemane. No, hindi niya sinasabi ito dahil nag-struggle ang Panginoon sa krus. Kasi alam na niya ang mangyayari the next day na ipapako na siya sa krus. Itong mga kasama niya, mga disciples niya, si Peter, John, and James, tulog. Parang sinasabi niya, kayo, nag-enjoy kayo sa tulog. Ako nga, nagsisweat na ako ng dugo. Nag-struggle na ako for about 1 hour. No? Kinakausap ko ang God the Father, pero kayo tulog naman. Pero sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Alam niyo kung sila Peter, o lalong-lalo na si Peter, nanalangin. He watched and prayed during that night. Palagay ko walang mangyayaring denial sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Peter. Palagay ko hindi magpo-fall. Kaya nga, sabi ni Lord sa kanya, watch and pray. So that you will not fall into temptation. Hallelujah. Lalong-lalo na sa mga crucial hours ng buhay natin, we need to watch and pray. Lalo na sa mga decisions na ginagawa natin, we need to watch and pray. Pag sinabing watch nga, alamin kung ano yung klase ng buhay. Maging active, maging observant sa mga nangyayari sa buhay mo. Kung ang buhay mo progressive dahil sa ating Panginoon, then watch it. Kumbaga, mag-observe ka. Hallelujah. Okay, si Jesus nung pong nasa Garden of Gethsemane, while he was praying, actually nagkaroon ng struggle. And possibly, na-tempt siya na, kaya nga sabi ng Panginoon, if it's possible to remove this cup of suffering. Pero the Word of God said ito, although merong inaalaw ang Panginoon na sa atin ng mga sufferings, mga temptations, o mga situations sa buhay natin, ang gawin po natin para mag-increase yung faith, katulad ng pinag-pray ng ating Panginoon, but not my will, but your will be done. Not my will. Sa mga situations na hindi natin naintindihan, whenever we watch and pray, sabihin po natin kay Lord, Lord, not my will, but your will be done. Dahil po, whenever we pray, kapag po tayo nananalangin, hindi po tayo nagre-report lang sa ating Panginoon. The reason kung bakit po tayo nananalangin, para po maintindihan po natin ang kalwalatian at ang will ng Panginoon sa buhay natin. Hindi parating yung mga bagay na gusto mo kay Lord. Alam na ng Panginoon yan. He knows what is best for us.
Pero yung best ng Panginoon para sa atin, yung bagay na ibibigay pa ng Panginoon, hindi pa natin alam. Kaya nga we need to pray. Kaya nga kapag po nananalangin tayo, nagsasubmit po tayo and we are allowing the will of God na mangyari sa buhay natin. Kaya nga po nagpipray po tayo. Amen. Doon po nagsasubmit po tayo. Hallelujah. So prayer makes us strong to fight temptation. Kapag po nananalangin tayo. No, si Jesus, siya po yung magandang halimbawa natin. No, laki ng ministry na ginawa niya for 3.5 years na nasa ministry na ang ating Panginoon. Pero yung tulog niya, konti lang. Pero marami, no, babasahin natin from Matthew, Mark, Luke, and John, mababasa natin ang ating Panginoon sa umaga pa lamang bago mag-umaga, nagpipray na ang ating Panginoon. Sa gabi, nagpipray pa rin ang Panginoon. Kaya nga, may time, nung hinihintay ng mga apostles niya, ang ating Panginoon, dahil sabi niya, magpipray muna ako, sige, mauna na kayo sa bangka. Nakatulog sila. Yung bangka nila, lumayo na. Okay, dahil tulog sila, naglakad na lang si Jesus sa Sea of Galilee. Kaya nga nung alimpungatan, no, si Peter o yung mga disciples, multo. No, kasi naglalakad sa tubig. At din po nakaranas ng paglalakad si Peter sa tubig. Pero bakit po inaalaw ng Panginoon ito? Para mag-increase yung faith. Kaya nga po, prayer make us strong to fight temptation. Ito po yung dahilan. Kaya nga po, inaalaw o binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon o ini-educate tayo ng Panginoon to pray. In Mark 9:28-29 said, when he had come into the house, his disciples asked him privately why we could not cast it out. Ito po yung pagkatapos lang po ng transfiguration, yung nag-transfigure ang ating Panginoon with, sabi ni Peter, mag-ano na lang tayo ng shelter dito para kay Elijah, sa'yo at kay Moses. Kasi nakita po nila. Nagkaroon ng transfiguration. So, yung isyam na iwan sa baba. Ngayon, may demon-possessed na hindi nila ma-cast out, mapalayas yung demonyo. Okay? Kaya nga, nagtataka yung mga disciples niya kasi dati, madali naman No? Kinakast out mga demons, lumalabas. Pero ito, sa batang ito, parang hindi. Parang antigas ng ulo. Okay? Ngayon, tinanong ang ating Panginoon, itong mga siyam, tinanong ang Panginoon, paano namin mapapalayas ito? So he said to them, sabi ng Panginoon, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Hindi yan basta-basta aalis. Kailangan mo nang nagbababad ka sa pananalangin. Kapag nandun yung fasting, meaning, kapag nagpipray ka, you are actually talking to God. Kapag nag-fast ka, you are actually focusing yourself sa presensya ng Panginoon. Hindi ka nakafocus sa pagkain. Lord, no, mag-pray ka for 1 hour, for 2 hours. Lord, lechon. Hindi po siya. Yes, kapag nakafocus ka sa ating Panginoon, you can do this fasting kasi nga you want to focus your prayer sa ating Panginoon. No, kaya nga sabi ng Panginoon, nangyayari sa prayer and fasting kasi po yung demonyo na nandun sa kanya, pipi at bingi. Alam niyo, may mga demonyo, mga evil spirit na pipi at bingi, kailangan mo muna pagalingin para palayasin sila. Meron po niyan. Kaya nga po, whenever in tune ka sa ating Panginoon, marami kang oras sa pananalangin, in tune ka sa ating Panginoon, bibigyan ka ng knowledge kung paano labanan ng temptation. Hallelujah. Kaso nga lang eto, instead na mag-fasting, kapag may nakitang pagkain sa lamesa, sayang. Sa kakasayang mo, ayan, ang taba mo na. Hindi po. Biro lang. Pero totoo yun. Okay. No, ibig sabihin, wag po tayo mag-focus dyan. Mag-focus po tayo sa pananalangin. Hallelujah. Alam niyo po ba yung mahudyo, twice a day lang kung kumain? Kaya kapag nakaka-twice a day ka, ano ka na? Tag dito? Magarbo ka na. No, wag mo sabihin, Pastor,
naghihirap na po kami. Oh, bakit? Kasi po 2 beses na lang po kami kumain. Hindi pa kayo naghihirap niyan. Kasi nga, mahudyo, twice a day lang kumain. Ang kapampangan ilan? 6 times a day. Kapag may oras pa sa gabi, pastor, meron pang midnight snack yan. Tsaka 7. Kapag sabihan na magkasaila kembi. Hallelujah. No? Kaya nga, to cast out demons, we must strengthen our faith through our prayer and fasting. No? Kaya nga po, we need to stay with God kapag po tayo nananalangin. Alam niyo po, kapag nananalangin kayo, ang dami pong pumapasok na idea. We need to be watchful. Kasi po, kailangan po natin ma-discern kung ano po dapat ang pagpipray natin. Pero madalas, meron pong ina-calculate o merong ina-introduce si Satan na, ay, ito, yung mga isipin mo. Di ba, pag nagpipray tayo, nag-iisip po tayo? Hallelujah. Meron pa nagpipray dito na walang iniisip? Okay? May papasok yan. Pero ito, kailangan mo nang ma-discern kung ano yung mga bagay na kailangan natin ipag-pray. Baka kung lumayo ka ng lumayo. No? Alam nyo, yung sa totoo lang, yung manalangin kang pagod tapos nakatulog ka, okay lang, wag kang tag nito, wag kang ma-discourage, okay? Wag kang makonsensya. Makonsensya ka, kapatid, kung gabi-gabi na lang, ganyan ka manalangin, ginagawang pampatulog. Hallelujah. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, mabukulan sana. No, kaya nga sinasabi rin ng Panginoon in Luke 18:1, one day Jesus told his disciples a story to show that we should always pray and never give up. Kasi po sa panalangin, nag-grow yung faith. Kasi po naintindihan po natin yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Sa pag tayo po'y nananalangin. Sabi rin po ng 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Alam niyo po, kapag po tayo humintong manalangin, ang ibig sabihin niyan, hindi na natin kailangan si Lord. Hindi rin na natin kailangan yung mga instructions niya. Hindi na rin natin kailangan na malaman pa kung ano yung will ng Panginoon sa buhay natin kapag we stop praying. Ibig sabihin nito, mapagmalaki ka na, kapatid. Alam niyo po, yung pananalangin, it's about talking with God, hindi talking to God. It's talking with God. Okay? Hindi ikaw yung dakdak ng dakdak. Ang prayer po ay communication sa ating Panginoon. Sumasagot po ang Panginoon pag iaalaw po natin sa prayer time natin. Pero madalas ganito po tayo mag-pray. Lord, pengi nito. Pengi noon. Hallelujah. Alam niyo po, kapag hindi niyo alam pag-pray, just be quiet, be still. At darating po yung bagay na i-introduce ng Panginoon sa buhay niyo. Kasi po, whenever we pray, we allow God's power to work in our life. Kapag po tayo nananalangin. Alam niyo po, gift ng Panginoon yan, yung prayer na yan. Kaya kapag hindi po natin ginagamit yung prayer na yan, yung gift na yan, nagiging weak po tayo. Kaya nga, prayerlessness will make you weak. Spiritually weak. Hallelujah. Kapag po wala tayong panahon sa pananalangin. Hallelujah. Sana po, kung kayo po ay marubdob manalangin sa church, sana po pagdating sa bahay, ganon din ko yung karubdob manalangin. Hallelujah. No? Pangalawa, we have a faith that fights temptation. You must turn down all the temptations. I-turn down po natin. Alam niyo po, si Satan, ititempt kayo kapag little knowledge. Kasi pag konti lang po yung alam natin, madali tayong ma-deceive. Kapag na-deceive na tayo, madali na tayong attempt. Tingnan po si Joseph, the dreamer. No? Basahin po natin sa Genesis 39 verse 6. Now Joseph was well-built and handsome. Okay? And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Napansin, magwapo rin pala to. Kaya nga sabi ko, yung temptation, kailangan maging appealing sa'yo bago ka matempt. Okay? So itong si Mrs. Supportive natitempt kay Joseph.
But Joseph refused. Sabi niya, with me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything. No, sa lahat ng nandito sa bahay, in-charge sa akin ng aking master, ni Potiphar, except sa'yo. Kasi pagmamay-ari ka niya. Okay? Pero ito, bakit yung word niya in verse 9? Okay, punta tayo sa verse 9. Bakit ang word ni Joseph, sabi niya, how could I do such a wicked thing and sin against God? Bakit hindi niya sinabing against Potiphar? Di pa ba sinasabi niya, in-charge ni Potiphar, lahat ng mga bagay dito sa bahay niya except you? Pero yung word niya, how could I do such wicked thing and sin against God? Alam niyo po, kapag, kung gano'n niyo kakilala Panginoon sa buhay niyo, ganon din kalakas kayo sa temptation. Hallelujah! At itong word na yan, yung kanyang declaration na yan, ito yung nagtulak sa kanya nung nag-progress yung temptation, nakatakbo si Joseph. Why? Kasi nag-grow yung faith. Pero yung iba, wala naman nakakita eh. Alam niyo, si Satan ganito. Hindi naman masama yan. Tikman mo lang eh. Titikman mo naman. Okay lang yan. Wala naman nagbunga eh. Uulit ka ngayon, walang nagbunga eh. Hintay mo may magbunga. O kapag may nagbunga na, ano na? Hallelujah. Wala naman nakakaalam eh. Alam niyo, sa lahat ng sulok, kahit sa madilim na sulok, alam ng Diyos. Kaya nga sabi ni Joseph, paano ko gagawin yung mga karumaldumal sa harapan ng aking Diyos? Hallelujah. Ba't napaka-silent niyo? Alam niyo, kapag yung temptation na-acknowledge niyo, you need to fight. Hallelujah. Hindi yun yung, anyway, paminsan-minsan mo eh. Hallelujah. No, may nagtanong, Pastor, okay lang po bang uminom ng wine kapag may okasyon? Ang tanong ko, gaano kadalas yung okasyon na yan? Baka yan ay every week na lang yan. Okay? O kaya every Sunday na lang yan. O kaya everyday, ginawa mong everyday na anniversary nyo. Sabi nila, Pastor, wala naman pong masama kung yung isang beer lang, yung isang bote lang. Isang bote pala, makanya karagol. Okay, saan ba nagsisimula ang lasing? Ay, hindi, pag-iinom pala. Saan nagsisimula ang pag-iinom? Sa patikim-tikim. Pag natikman, anong tendency? Pumasok ka na eh. Ito sa kabataan, ito talagang struggle. Sa mga kabataan kasi ito yung panahon, kapag kabataan, kahit yung panahon na naglahat, in-experiment mo. Ano bang, sabi nila lasing, ano bang lasing? Iinom ka ngayon. Ito pala lasing. Kung maglakad, gano'n. Okay. Yan pala yung lasing. Hindi ba yan yung lasing. Yung lasing yung sumusuka. Tatry mo ngayon, gasusuka ka. Yan pala yung lasing, yung sumusuka. Masarap ba? Alam niyo yung masarap? Yung sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Yes, yung mga bagay na to, lumilipas siya, parang pangpayabang lang yan eh. Kaya sabi ng salita ng Diyos in James 1:13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil. No, hindi siya matukso ng kasamaan. And nor does He tempt anyone. Madalas sa atin, kapag may problema tayo, naglalasing. Kasi inalaw ng Panginoon, kaya maglasing ako. Inalaw ng Panginoon, yes. Pero yung mga temptation na yan, hindi galing sa Diyos. Inalaw niya, yes, inalaw niya. Kasi nga, hindi nanunukso ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, kaya ka natukso sa mga bagay na yan, kasi meron kang evil inside you. Kaya nga lumabas, kaya nga natempt ka. Tingnan niyo po, no? In verse 14, but each person is tempted when they drag away
by their own evil desires and enticed. Kapag ikaw ay merong evil desire, kaya nga yung temptation, hindi yan nagsisimula sa labas. Nasa iyo muna yan. Kapag nag-meditate ka na, pinag-isipan mo na, pinagplanuhan mo na, alam ng demonyo, itetempt ka na yan. At kapag kinontemplate mo na, mineditate mo na, madali ka nang matempt. Alam niyo kaya kami, kung mag-preach hindi naka-short? Sipin mo na lang. Sipin mo na lang. Baka maglayasan. Okay, pero tingnan mo. Bakit may mga sexy? Yung iba, wag mo sabihin sa akin, Pastor, sexy hindi. Sa lumba-lumba, oo. May kahinaan ka, kapatid. Pero alam ng Diyos ang kahinaan mo. Kailangan mo ngang mag-pray, kailangan ka nga magbantay, no? Kailangan mo ngang palakasin, no? Yung sarili mo para ma-turn down mo yan. Kailangan isara ang pintuan. Eto. Kapag pumasok ka na, inalaw mo na yung evil desire. Ano yung mga evil desires? Yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Okay. Kapag inalaw mo na yan, i-meditate mo na yan. At kapag meditated na yan, paplanuhin mo na. Kailan nagsisimula ang pagnanakaw? Sa pakupit-kupit, sa mga barya, sa lamesa ng nanay mo. At kapag nakakuha ka ng piso, hindi hinanap ni nanay, gagawin mo 10 piso na susunod. Hindi pa rin hinanap, gagawin mo na 20. Hindi pa rin hinanap, hanggang maging 1,000 na yan. Pataas ng pataas hanggang ma-entice ka, matrap ka, matali ka. Kaya nga kapag pinagbigyan mo yan, sasamantalahin ni Satan. Yung maliit na temptation na yan, sasamantalihin na yan. Hallelujah. No, meron akong kaibigan. Actually, nag-Italy po to. Umuwi, nakabili ng bahay dito sa Angeles. Kaklase ko siya ng high school. Matalino. Bumagsak ang buhay niya kasi na-entice ng casino. Huwag mo sabihin sa akin, malakas ka dyan. Marami nagsabing ang lakas. Kaso nga lang, nung nag-fall doon sa evil desires nila, ayun. Alam niyo, 3 araw daw, hindi niya namamalayan, hindi pala siya nakakatulog sa bahay nila. Nandun lang siya sa casino, hindi umuwi. Yes. Sa atin sabihin natin, mangyayari yan. Meron pong mga Kristiyano na nagpo-fall ng casino. Actually, meron pong talagang ginagamit na ng Panginoon. Hindi ko nasasabihin kung saan. Ginagamit na ng Panginoon. Muntik magpakamatay kasi na-casino. Kaya kung sabihin, napakalakas ko. We need to watch and pray and we need to pull down all the temptations na sineset ng kaaway sa atin. Kaya nga para ma-expose po natin yan, kasi sabi ng verse 15, James 1:15, after desire has conceived, yun na, mineditate mo na, it gives birth to sin. Mag-a-act ka na sa kasalanan. And it gives birth to sin. And sin, when it's full-grown, kapag full-grown, ibig sabihin, kinokontrol ka na ng kasalanan. It gives birth to death. Kaya nga para mapagtagumpayan natin yan, i-expose nyo. Kung meron kayong struggle sa isang temptation ng kaaway sa buhay natin, i-expose nyo na. Kung may asawa ka, sabihin mo sa asawa mo. Sabihin mo sa CEO Forerunner mo, patulong ka. Para meron kang covering ng pananalangin, hindi ka tulad ng pinagpray, yung kwento ni Pastor Manny kagabi. Okay? Dating nasa club, sa walking street, na-born again. Okay? Nagpa-equip. Sabi niya, babalikan ko yung lugar na yon. Kailangan ma-born again sila. Pinuntahan, mag-isa. Nung nandun na, may mga bago pala. Okay?
Pumasok pumasok sa trap. Okay? May umupo, may nag-table, uminom. Alam nyo kaya pula yung kulay ng mga ilaw sa mga club? Kasi kapag pula, gumaganda eh. Lalo na kapag nakainom ng red. Oh, see? Red. At red. Okay? At ngayon, eto. Nung niyaya siya ng babae, nalaman niya, ito na, temptation na to. Sabi niya, Lord, cover my eyes. Okay? Kaso daw, nung tinulak, natulak sa kama. Pagtulak, kwarto na pala. Sabi na niya, ganda eh. Lord, cover your eyes. Okay? Kasi paano? Pumasok eh. Kung ikaw, may addict sa sugal at na-born again, huwag ka nang tatabi sa mga nagsusugal. Kasi inaalaw mo yung kaaway na bigyan mo ng chance para matempt ka. Bakas na ako mo. Hallelujah. One time, ako po nagsugal. Di po talaga nagsusugal kasi po dumaan po kami sa hirap. Kaya nga po alam ko yung value ng pera. Pero nung ako'y kabataan, nagbabasketball, niyaya ako sa team ng kabila. Yung kabilang kantong yun, sugalan. Marami nagsusugal doon. Dati, pa-nod-nod lang. Kasi nakikipagbarkada ako para pag naglaro kami ng basketball, pasahan nila ako ng bola. Okay, yun ang pakay ko. Kaso, parati ako nandoon, nanonood. Nagsimulang pataya-taya. 25. Alam niyo, 5 piso lang natalo ko, pero masama na loob ko. Kasi pang merienda na yon, nung time na yon. Meron ka ng pop-cola at biscuit at banana cue. No? Kaya nga kung ayaw mo, wag. Kaya nga, because this gives birth to death. Yung death na pinag-uusapan dito, spiritual death. Darating yung time kapag nag-giving ka sa kasalanan, aayawin mo na yung, aayaw ka na sa CU, aayaw ka na sa church, parang ang dumi-dumi mo na, parang nakakaya kay Lord. Talagang nakakaya. Kasi alam naman ng Panginoon na ginagawa niya mo eh. Kaya nga kapag nandyan ka na, mas lalo ka nga lumapit kay Lord eh. Kasi nandun ang pagpapatawad ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga i-expose natin. Hallelujah. Ikwento mo na. Kapag yung temptation na ikukwento mo na, i-expose mo na, humihina na yan. The beginning of temptation is always in your mind where the battle begins. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, by the renewing. Do not transform or do not conform any pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. So whenever sin tries to creep into your thoughts, okay, pag yan ay medyo gumagapang na sa isipan natin, itong thoughts na ito, mga impure thoughts, okay, stop it immediately. Paano natin i-stop immediately? Sabihin mo, Jesus. Kapag nandiyan na yung mga impure thoughts, i-declare mo na kaagad sa buhay mo si Jesus. Do not meditate on it, but meditate the Word of God. In 2 Corinthians 10:13, for though we live in the Word, we do not wage war as the Word does. And paano po lumalaban ng mundo? Sa pamamagitan ng sariling lakas at katalinuhan. The weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Kaya natin, no? Yung power natin, yung weapons natin, they can destroy strongholds of the enemy. Okay? Ano po yung mga strongholds na ito? We demolish arguments. Pag sinabing demolish, we destroy arguments. Pag sinabing arguments, ito yung mga human opinions. No, marami right now ang gagaling ng mga tao. No? Pag tinanggap mo na si Jesus, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Sa totoo lang, sa mga tao nagsasabing gano'n, na kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Sila rin, hindi nila alam na ligtas sila eh. Sila din nagdududa kung talagang ligtas sila eh. Hallelujah. Nasasabihin pa ng iba, sama ka lang sa amin, ligtas ka na. Wala sinabi ang Bible na ganyan, na kapag ikay sumama lang sa isang grupo, ligtas ka na. Ang sinasabi ng Bible, if you confess that Jesus is Lord,
and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Hallelujah! Sabi rin ng Acts 4:12, there is no other name given to which men could be saved, only in the name of Jesus. Hallelujah! Kaya nga, we demolish arguments and every pretensions. Ano yung mga pretensions? Ito yung mga kayabangan. Ito yung bagay na kinabagsak ni Satan, yung mga kayabangan. Yung akala niya, kaya niyang higitan ng Diyos. Yun ang opinion ng tao eh. Tingnan nyo, last January 9. Nanood kayo? O baka nandun din kayo eh. Okay? Tingnan nyo, yung mga sinasabi nila. It's actually arguments. It's actually human knowledge na sinasabi nila para mapatawad ako, para yung bagay na ay hinihingin ko, sagutin ng Panginoon. Parang, ang Panginoon ba talaga kailangan tayong pahirapan muna para ibigay yung bagay na para sa atin? No? Parang yung nanay mo o yung tatay mo. Kailangan ka munang maghugas ng plato para bigyan ka ng baon. Kailangan ka munang magwalis. Kailangan mo na linisin yung bahay para merong extra allowance. Hindi ganon ang ating Panginoon. We have relationship. If we have good relationship sa ating Panginoon, alam ng Panginoon yung mabuti para sa atin. Hindi natin kayang i-bribe ang Diyos sa pamamagitan ng mga sacrifices. Lord, para sagutin mo ang mga panalangin ko, luluhod po ako sa munggo. Hindi po siya ganon. Hindi natin ma-bribe at hindi natin pwedeng yung decision ng Panginoon baguhin sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi po. Kaya nga po, we destroy every divine power that demolishes strongholds. We demolish arguments and pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to God. So tayo magko-control. No? We take captive. Ibig sabihin, tayo yung ulihin natin, kontrolin natin yung ating kaisipan para sumunod sa ating Panginoon. Kaya natin yan eh. Tingnan niyo po. Mag-meditate po kayo na kayo ay busog. Hirap, no? Pero if you convince yourself, hindi ako mamamatay kahit hindi ako kakain ng alas 4. Meron bang namatay na hindi kumain ng alas 4 pero nagtanghalian naman? Hallelujah. Meron ba dito namatay na hindi nag-dinner? Hallelujah. Pero andali, mag-meditate ka ng lechon. Lechon manok. Pag mineditate mo yan, ang tendency, titingnan mo kung anong part na gusto mo. Tama? Kung anong part ng manok na gusto mo. Yun ang meditate mo eh. Pero tingnan niyo po, kapag mineditate mo yung bagay for the glory of God, hindi mo papansinin mga bagay na yan, papansinin mo kung ano yung word ng Panginoon sa buhay mo. Tulad ni David, nung inahamon ni Goliath ang Israelites, ano yung focus ni David? Nag-focus ba siya dun sa dinadala niyang pagkain sa mga kapatid niya? Nag-focus ba siya dun sa benefit ng hari kung sinong makakapatay kay Goliath? Nag-focus po siya sa kanyang Diyos. Kaya nga nung hinarap niya si Goliath, sabi niya, I come against you in the name of the God of Israel whom you defied. Hallelujah. Ngayon, ito ang tanong. Kayo po ba'y nakafocus right now doon sa benefit ng Panginoon o nakafocus ka right now doon sa magandang relasyon na binubuo mo at binuo ng Diyos sa buhay mo? Tandaan mo, this is Sunday. It's our time to serve God. We have Monday to Saturday na tayo pinaglilingkuran ng Panginoon. Tapos minsan yung 2 hours, di pa natin maibigay sa ating Panginoon. Na minsan nagmamadali pa tayo. Minsan late pa nga tayo. 3 o'clock na lang para nagsisimula na si pastor. Hallelujah.
Ito pa. Kapag nakatulog ka, meron naman 6 o'clock pa yun. Hallelujah. Lalo na yung 7 o'clock in the morning, nakatulog, hindi nakatayo, no? At bumanat pa ng tulog ulit. May 10 o'clock naman eh. Eto, asan yung sacrifice for the Lord? Hallelujah. Walang kwenta yung sacrifice na ginagawa natin sa ating Panginoon kung hindi rin tayo sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, to demolish arguments and pretensions. No, every pretensions, sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. And as we meditate the Word of God, sabi niya, then you will be prosperous and successful. Hallelujah. Now, Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Bakit? 27 said, do not give the devil a foothold. Ibig sabihin, kapag tayo galit, huwag mo nang i-meditate yan. Magpatawad na. Hallelujah. No? Alam mo, ito lang. Do not give the devil a foothold. Minsan sinasabi natin, bakit nakapasok yung kalaswaan sa bahay ko? Nanood ka ng porno eh. Yung spirit of lust pumasok. Ba't pumasok yung espiritu ng alak dito sa bahay ko? Nagpainom ka eh. Nagbukas ka ng doorway, ng foothold. Alam nyo, kung lahat ng, ito na lang, kung may kakilala ka magnanakaw, kakilala mo, notorious na magnanakaw, papapasukin mo sa bahay mo. Pagyayabang mo yung mga bago mong nabiling appliances, gadgets. Pagmamalaki mo sa kanya, ay, alam ko magnanakaw ka. Tara, pasok ka sa bahay namin. Tingnan mo yung bagong laptop ko. 80,000 yan. Itong TV namin, kahit 32 inch lang yan, paggabi, lumalaki yan. 100,000 yan. Nakita mo yung sapatos ko? Yung sapatos ko, di naluluma yan kasi hindi ko nasusot. 8,000 yan. Magnanakaw. Iaalaw mo sa bahay mo? Nakausap ba ako dito? Iaalaw mo ba sa bahay mo isang magnanakaw? Sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga, if we give the devil a foothold, pinapapasok natin siya sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, we need to destroy this temptation. Hallelujah. Ako, wala akong against, ha? Pero kapag di ka marunong gumamit ng credit card, sino yung mga may credit card? Ako, ayoko magkaroon ng credit card kasi magsisimula ka magkaroon ng utang. Eh. Pag di ka marunong gumamit ng credit card, merong mga signs and wonders yan. Tama? Sign today, wonder after end of the month. Kung paano mo babayaran. Hallelujah. Pero you need to control temptation in your life. You need to pull them down. Yung mga kailangan lang. Walang masama sa credit card kapag alam mong gamitin. Pero kung impulsive ka, swipe ka ng swipe, mayaman si mama. Hallelujah! Tapos sa sunod, construction worker si tatay, lagot ka. Hallelujah! Saan nagsisimula ang sugal? Papiso-piso, pabarya-barya. Saan nagsisimula yung weteng?
nalinwal. Nan po linwal nandin? May kataya eh. May kataya kayo? Nalinwal? Okay. Nagsisimula sa ganyan lang, ay, tinod ko. Ako, may kilala na po akong tumama ng loto. Sira yung sasakyan niya. Tumama doon sa loto station. Ay, wala pa ako. Okay. Pero paano tayo iniinganyo? Okay? Because we give the devil a foothold. Kasi sino yung nakakaalam kung magkano yung lotto jackpot ngayon? Lalo na nung 31. 31 nata pinakamalaki. No, kapag umabot ng 200 million, pag mineditate mo yan, itutulok ka na nakapila. Kaba't lalawi-lawi ka pa nung ating makakilala. Hallelujah! Ay, wala naman taga dito. Sa ibang church yun. Amen? Ay, tingnan natin. Okay? The other translation, sabi na, as we give, do not give the devil a foothold. Do not give the devil a chance. No, sa ERV, do not give the devil a way to defeat you. Kasi nga po, pag inallow natin yung temptation, yun na. Madidefeat na po tayo. So never give the devil a foothold or a chance or a way to defeat you. Turn down all forms of temptations. Kapag alam mo na, yung temptation, alam mo yan kapag ilalayo ka sa Panginoon. Pero hindi yan temptation kapag ilalapit ka sa Panginoon kasi ang Lord inaalaw nyo yung test para tayo manalo. Kumbaga para tayo ay, pumasa. Pero yung temptation, ang paka niyan para mag-fall ka, para matrap ka. Pero yung testing, inaalaw ng Panginoon. Kasi ganito lang po yan eh. Kapag nalaman mo temptation yan, consider mo ng testing yan, kaya kailangan mong pagtagumpayan. Pero kapag nag-manifest yung temptation, kapag ginusto mo, mineditate mo yung temptation, mag-fall ka, kapatid. Kasi ang temptation, natitempt ka kasi appealing na sa'yo. Kung hindi ka kumakain ng spaghetti, hindi ka matitempt sa spaghetti. Ganyan lang po yan. Amen. Kaya nga, turn down all forms of temptation. Kasi kilala din tayo ng demonyo eh. Kilala yung weaknesses natin. Alam niya ang mga weaknesses natin. Pero alam ng Panginoon kapag tayo under trial. Alam ng Panginoon kapag tayo po ay sinusubok. Kasi gagabayan tayong Panginoon mamaya. And third, to have a faith that fights temptation, submit to God and resist the devil. No, hindi mo mariresist ang demonyo kung hindi ka nakasubmit sa ating Diyos. Kasi ang ating Diyos, ang kaaway niya, ang demonyo. So kung hindi ka nakasubmit sa ating Panginoon, paano palalayasin yung kasangga mo? No, kaya nga, we need to submit to God and resist the devil. Sabi ng James 4:6-7, but He gives more grace, therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. He gives more grace. So, ibig sabihin, yung grace ng Panginoon, nag-i-increase yan. Pero yung grace is available sa mga humble na tao. Pero yung mga palalo, mga proud, walang grace dyan kasi sinasabi nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Alam nila ang kaya nilang gawin at kilala nila sarili nila, hawak nila sarili nila, hindi sila mapapano. Yeah. Ibig sabihin nun, they don't need God, kaya nga they oppose God. Kaya nga walang grace sa mga proud. Pero yung sa mga humble, marami ang biyaya ng Panginoon dahil kapag tayo po ay humble, meaning we need the guidance of the Lord, meaning we want God in our life. Kasi po yung grace at yung pride, magkaaway po yan. Kaya nga, we need to be humble para po maranasan natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga, paano tayo magkakaroon ng grace ng Panginoon? Verse 7, submit yourself therefore to God. Para makuha po natin, maranasan po natin ang biyaya ng Panginoon, submit yourself therefore to God. Then ito po, resist the devil and the devil will flee from you. Bakit may power na doon? Bakit walang power sa mga taong hindi kakilala ang ating Diyos?
Kapag po tayo submitted sa ating Panginoon, meaning kasama natin ang Diyos. Yes, may authority tayo to use the Word of God, pero yung presensya ng Panginoon nasa atin because submitted tayo sa Kanya. At kapag submitted tayo sa Kanya at nandun ang presensya ng Panginoon, yung demonyo kapag pinalayas na sa susunod, why? Kasi backup tayo ng Panginoon. Kaya tayo nakakapag-command sa demonyo kasi alam niya kung sino bumabackup sa atin. Alam niya kung sino ang nasa atin. Okay. Kapag sinabing submitted, submit yourself therefore to God. Hindi lang yung basta nag-submit. Ibig sabihin, obedient ka sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nandun ka sa control ng Panginoon. Ibig sabihin, nandun ka, you are living according to the will of God. Hallelujah. No, kaya nga po yung word na submit, the Greek word po niyan is hupotasso. Ang ibig sabihin po niyan, to obey, to put under, be subject to, submit oneself into o unto. No? If we are obedient, to God, that means we are submitted to Him, which gives us the power and authority to resist the devil, and He will surely run away. Why? Kasi nga, nandun ang presensya ng Panginoon, nakasubmit po tayo. Ibig sabihin, yung commitment natin na kay Lord. Hallelujah. Take note po, no? Kapag po tayo binigyan ng authority ng Panginoon, see to it, nandyan ang presensya ng Panginoon sa buhay niyo. See to it, entitled kayo doon sa authority na meron tayo sa ating Panginoon. Kasi po sabi nung John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, it will be done for you. The word abide here is from the Greek word meno, which means to stay, to remain, to live, to dwell, to be in a state that begins and continues. Ibig sabihin, nandun ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, you are enjoying the presence of God in your life. Kaya nga, as we abide in Him, alam mo po kung ano yung bagay na please sa ating Panginoon, nagbibigay tuwa sa ating Panginoon, kaya nga yun po ang gagawin natin. As long as we live in Christ and His Word, the devil will be afraid of us. Hallelujah. When we submit and abide in the Lord and His Word, you have the power and authority to use His Word as the sword of the Spirit. Ito po ang maganda. Sabi po ng Ephesians 6:17, put on salvation as your helmet. Yung mga Roman soldiers, ito po yung mga tinitingnan ni Pablo na sinulat niyo po to. Ang mga sundalo, kapag nagsimula na pong inilagay ang kanilang helmet, ang susunod na kukunin nila yung sword. Kasi po may digmaan ng mangyayari. Pero yung mga sundalo, yung helmet nila ay wala pa rin sa kanilang ulo. Ibig sabihin, wala pang digmaan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, every day, as we put on salvation as our helmet, we are ready for battle. And take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya nga, we need to study, we need to meditate the Word of God. Kailangan po nating maintindihan ng salita ng Diyos. Our right relationship with God through submission and abiding gives us the authority to use the name of Jesus. Hallelujah. May word na tayo at mayroon pa tayong authority to use the name of Jesus. Pero sa Acts 19, no, sabi niya, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation. Meron silang mga ritual. Hindi naman talaga mga Kristiyano ito, hindi sila mga followers ng Panginoon. Saying, I command you in the name of Jesus. Okay? Bakit di sumusunod? Whom Paul preaches to come out. As we abide, ibig sabihin, the presence of God is with us. Meaning, kapag nagkukuman tayo ng demonyo, see to it, kasangga mo si Lord. See to it, back up ka ni Lord. No? Kaya nga, the seven sons of Sceva or Sheba, leading priests, were doing this. But one time, when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Ano nangyari? Then the man with the evil spirit leaped on them, overpowering them, and attacked them with such violence that they fled from the house, naked and battered. Bugbog sarado, hubad pa. Nakakahiya. Kaya nga, see to it, we have this good relationship with God. Paano mangyayari yun? As we watch and pray, as we study the Word of God, hallelujah, as we submit to God and resist the devil.
Hallelujah. Doon natin mararanasan ang presensya ng ating Panginoon. The only way to resist the devil is to submit to God. Alam nyo, kapag tayo ay merong good relationship sa ating Panginoon, sigurado submitted tayo sa Kanya. At kapag tayo submitted sa ating Panginoon, meaning we are His servants. At kapag submitted tayo sa ating Panginoon, meron tayong good relationship, we are His servants, then we are against the enemy. Dahil ang Diyos ang ating Panginoon, He is our Lord. Amen. So fight the fight that fights temptation. To have faith that fights temptation, you must watch and pray every day. Turn down all the temptations and submit to God, the devil. Resist the devil. In 1 Corinthians 10:13, the temptation in your life are no different from what others experience. Regular po yan. Nangyayari po yan. Yung mga temptations nyo right now, it's the same temptation na nararanasan din ng iba. God is faithful. He will not allow temptation to be more than that you can stand. Ibig sabihin sa Satan, nakalimit na. Hindi ialaw ng Panginoon yung mga bagay na hindi mo kaya. Na temptation na galing kay Satan. Nakalimit na siya. Okay? Pero ito, when you are tempted, kung nahulog ka sa temptation, sinasabi ng Panginoon, He will show you a way out so that you can endure. Ibig sabihin, nahulog ka, na-tempt ka, bibigyan ka ng Panginoon ng way out. Bibigyan ka ng Panginoon ng daan. May magbubukas ng daan na ipapakita niya sa'yo. But you need to take that door. Kailangan kang dumaan doon. Kailangan kang lumabas dyan. Run! At nandun ang 1 John 1:9, and confess your sin. He is faithful and just to forgive our sins. Pero, mind you, hindi every temptation nagpo-fall tayo. Nagiging habitual yon. Ang gusto ng Panginoon, tayuan natin yung faith natin. Malapit na dumating ang Panginoon. Hallelujah. God will always show us a way out to fight temptation. The word temptation here in Greek is perasmo, meaning to test, to trial, temptation, or putting to proof. Binibigyan tayo ng protection din ng Panginoon. And last verse, James 1:12. God, great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. If we are tempted and we remain faithful, sabi ng Panginoon, great blessings belongs to us. After they prove their faith, God will give them the reward of eternal life. This is the good news. Yes, may mga temptations, but if we remain faithful, alam natin meron tayong buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. God promised this all people who love Him. To these people who love Him. Kaya kung mahal po natin ng Panginoon, maging loyal po tayo sa Kanya. We need to choose whom we will serve. We need to choose to follow Jesus. You are truly blessed when you stand firm in your faith and fight all forms of temptations. So alam natin ng mga bagay na to kasi binibigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos. Pero sa mga katalinuhan niya ng Panginoon na binibigay sa atin, gamitin po natin instrumento upang magpagtagumpayan natin yung mga temptations na binabato ng kaaway sa atin. Alam ng Panginoon na merong gera. Alam ng Panginoon darating yung temptations. At alam din ng Panginoon kung anong pangangailangan natin. Kaya nga, we need to pray. We need to build up this relationship para mapagtagumpayan natin mga temptations. I don't know kung ano yung mga temptations right now, pero kapag pumapasok na yan sa thought natin, declare the word of God. There are great blessings to those who remain faithful in the Lord. Hallelujah. Kapag dumarating na yung temptations, declare the word of God. In Genesis 1:12, great blessings belongs to those who tempted and remain faithful. Declare the word of God. And I believe sa mga temptations na yan, lalakas ka. Inaalaw ng Panginoon ang temptation for you para matest yung faith. Para yung faith natin lumago. Para yung faith natin ma-affirm ng Panginoon
At masabi ng Panginoon kapag umarap na tayo sa Kanya, well done, my good and faithful servants. Shall we all stand? Hallelujah. Isaserve tayo sa Holy Communion. Hindi ko alam kung sino ngayon na dumadaan ng temptations o may mga situations right now. But hindi aksidente sa araw na to na nandito ka. Tayuan mo ang salita ng Diyos. At babakapan ka ng kapangyarihan ng Panginoon to overcome those temptations, those trials, or those testing na inaalaw ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah.